Daylan, the Healer. 271 hanggang 78. Matandang Lord, nakababatang kapatid, pasensya na, hindi na pag-isipan ng maayos ng pangkalahatang administrasyon ang bagay na ito. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Kasunod nito ay naiyuko lamang ni Nanding ang kanyang ulo at walang magawang sinabi. Humihingi ng tawad. Ngumiti si Daylan at sinabing, tapos na ba ang paghingi ng tawad? Kung ganoon, ano pa ang gusto mo? Pinaikit ni Nanding ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, huwag kalimutan, kami ang pamilya Reed. Tumigil ka. Kalmadong pinutol ni Daylan ang kanyang mga salita, at mahinang nagsabi, wala akong pakialam kung pamilya ka ng Reed, pamilya ng aso, o pamilya ng pusa. Sa madaling salita, kung walang sagot sa bagay na ito ngayon, pamilyang Reed, mula noong Blessings. Ikaw. Muling nagbago ang ekspresyon ni Nanding. Si Humphrey ay umiling din na may mapait na ngiti, at sinabing, Daylan, makinig ka sa akin, ang pamilyang Reed na ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. It doesn't matter. Anyway, inaatake muna nila ako. Ayon sa rules, basta hindi ako magpapaapekto sa ibang tao, paano ako lalaban? Bahagyang ibinuka ni Wenyan Daylan ang kanyang bibig at sinabi. Dapat mong malaman na ang kontrata na nilagdaan ng kanilang sinaunang warrior circle kasama ang nasa itaas ay malinaw na nagsasaad na kung ang isang pribadong tao ay magkukusa na atakihin sila, hanggat ang dahilan ay hindi makatwiran, nang hindi naaapektuhan ang ibang mga tao, anumang counterhand, hindi ito lumabas. Sa karaniwan, pipiliin ng mga nangungunang pinuno ng estado na pumikit. Gusto mo bang patayin siya ng diretso? Nang marinig ang mga salita ni Daylan, hindi napigilan ni Chief Lord na manginig ang kanyang mukha, at hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Sa mga nalalaman niya tungkol kay Daylan, maaaring gawin talaga ng batang ito ang ganoong bagay. Kaagad, hindi niya napigil ang sabihin na walang magawa, ngunit paano kung hindi alam ng matandang iyon na si Zygmunt ang tungkol dito? Hindi ba nararapat na sunugin mo siya ng ganito? Hindi mahigpit ang emperador, hindi ba dapat siya ang may pananagutan dito? Nang marinig iyon, hindi nakinig si Daylan sa panghihikayat, at mahinang nagsalita ng may malamig na mukha. Ito naman. Nang marinig iyon, si Humphrey, si Chief Lord ay hindi nakaimik. Oo, ikaw Zygmunt, bilang pinuno ng pamilya Reed, ay hindi man lang makayanan ang mga bulok at bulate sa pamilya, na naging sanhi ng napakalaking bagay na mangyari. Hindi ba dapat ikaw ang may pananagutan dito? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang magseryoso. Nakatingin sa walang pakialam na mukha ni Daylan, dahan-dahan niyang sinabi, bigyan mo muna ako ng oras. Gusto ko ring makita kung ano ang ugali ni Zygmunt. Pagkasabi nito, huminto siya saglit, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit huwag kang mag-alala, tiyak na hahayaan ko ang pamilya Reed na magbigay sa iyo ng isang kasiyasyang sagot tungkol sa bagay na ito. At naniniwala ako na si Zygmunt ay hindi masyadong hanggal, at maging handang saktan ng isang tao. Isang sinaunang martial artist na likas na malakas. Kapag sinabi niya ito, ang kanyang mga mata ay palaging nasa Daylan. Obviously, ang sinabi niya ay halatang nagtatanong, na humihiling na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa pamilya Reed. Kung magagawa nito, natural na magiging mas madaling pangasiwaan ang bagay na ito. Dahil hindi masyadong tanga si Zygmunt, hindi niya gugustuhin na ang pamilya nila Reed ay mag-provoke ng isang sinaunang martial artist na likas na malakas. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang napakalaking problema, at talagang hindi sulit na makisali sa ganitong uri ng bagay at ganitong uri ng dahilan. Kanya. Ano? Isinilang ang mga sinaunang mandirigma. Ang lahat at ang mga pupils ni Nanding ay biglang lumiit, ano? Ang mga sinaunang mandirigma ay likas na malakas. Humphrey, labas muna tayo. Ang pananatili sa lugar na ito ay nakakasama ng pakiramdam ng mga tao. Tumalikod si Daylan at umalis nang hindi man lang tumitingin kay Nanding. Palabas ng interrogation room. 272.
Matapos lumabas sa Special Security Bureau ng Provincial Military Region, nagpaalam si Daylan kina Chief Humphrey at Chief Sigmund Reed at umalis na mag-isa. Ang isa ay dahil sa napakalaking gulo, maging ito ay si Chief Humphrey Lard o si Chief Sigmund Reed, kailangan nilang lahat na bumalik upang harapin ito at paghandaan ito. Kung gayon ay dahil ngayon lang nakilala ni Daylan ang gayong isang malaking opisyal, at medyo hindi pa rin komportable si Daylan. Ugali, hindi komportable. Ito ay talagang isang kahulugan ng sangkap. Sa bagay, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, masyadong marami ang publisidad sa TV tungkol sa posisyon ng pinuno. Sa paglipas ng panahon, maaalala nito ang mga tao sa kanilang mga puso, at ang pakiramdam ng timbang ay magiging mas buo. Hoy, ako ito Daylan, nasaan ka na ba Janwi? Matapos maghiwalay kina Punong Lard at Punong Reed, nalaman ni Daylan na tila wala na siyang mapupuntahan, kaya tinawagan niya ulit si Gian. Lumipad, Kuya Daylan. Ayos ka lang ba? Nang matanggap ang tawag, ang unang reaksyon ni Gian ay gulat, at ang kanyang pangalawang reaksyon ay ganap na katamarin at hindi paniniwala. Napakatagal na mula noong Nima, ngunit talagang magaling si Brother Daylan. Pinalaya mula doon. Kalokohan. Anong magagawa ko? Asan ka ngayon? Kalalabas ko lang, at parang wala akong mapupuntahan. Nang marinig ito, galit na sabi ni Daylan at hinawakan ang kanyang ilong. Nako, nasa Dungeon International Private Club pa ako ni Kuya Simon. Kuya Daylan, nasaan ka ngayon? Nandito ako para sunduin ka. Nang marinig ito, si Gian ay natigilan saglit, at sinabi niya ng walang pag-aalinlangan at galit. Brother Daylan, okay ka lang. Sa sandaling ito, lumakad si Simon Sander, bahagyang kumikislap ang kanyang mga mata. Sa kanyang pag-unawa sa lakas ni Daylan, tiyak na nauunawaan niya na ang kabilang partido ay hindi maaaring magkaproblema ngayon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay mapapalaya ng ganoon kabilis kapag pumasok siya sa isang lugar tulad ng General Security Bureau of the Provincial Military Region. Mukhang nakakamangha ang mga hole card ng kalaban. Well, Phil is fine. Ngayon ko na siya susunduan. Sinabi ito ni Gian nang marinig niya ang mga salita, ngunit narinig niya ang naputol na boses ni Daylan sa mikropono, at sinabing, kalimutan mo na ito, huwag kang masyadong magulo. Alam ko ang lugar, magtaksi ka na lang mag-isa, hintayin mo ako. Sa pintuan. Oh sige, bababa na ako at hihintayin kita ngayon din. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Gian, at pagkatapos ay sumagot siya kaagad. Pagkaraan ng halos kalahating oras, si Daylan ay lumitaw na nanlumo sa harap ni Gian, na naghihintay sa harap ng gate ng Dungeon International Private Club. At naroon din si Brother Simon Sander. Brother Daylan, kumusta? Okay ka lang ba? Agad na sinabi ni Brother Simon Sander nang makita niyang lumitaw si Daylan. May problema ba? Kaya lang nahuli ako nang hindi maipaliwanag, at medyo nalungkot ako. Kuya Simon, may kasiyahan ba sa club mo? Gusto ko talagang magbulalas. Umiling muna si Wenyan Daylan, at pagkatapos ay biglang nagsalita lumingon. Oo, ang sinumang makatagpo ng ganitong uri ng bagay na hindi maipaliwanag ay tiyak na hindi magiging maayos ang pakiramdam at labis na mabalisa. Kaya gusto na lang niyang magbulalas sa sandaling ito, upang ipahayag ang mga hinaing sa kanyang puso. Mag-vent to vent. Hayaan si Brother Simon na ayusin ang dalawang maliliit na bituin o modelo para kay Kuya Daylan. Nang marinig iyon, bahagyang natigilan si Gian, at pagkatapos ay nag-aalangan na bumulong. Maliit na bituin, mga modelo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Daylan ang pagkibot ng kanyang bibig, at sinabi sa masamang kalooban, anong uri ng masamang ideya ang ginagawa mo? Hindi ako magaling dito. Hindi ba't pinapanood ko ang lahat ng laban ng arena sa TV? Mayroon ba sa New Hill Fighting Arena? Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Gian, ngunit hindi niya maiwasang mag-atubiling sabihin,
ngunit karamihan sa mga bagay na iyon ay mapagpanggap, kahit na ang ilan sa mga ito ay makapangyarihan, ngunit para sa iyo kapatid na Dylan, natatakot ako na sila ay mahina. Parang baby, mag-aaway ba sila? Tama si Gian. Nang marinig ito, hindi napila ni Simon Sander na tumango at sinabing, maliban na lang kung ito ang pinakamataas na antas ng underground fighting arena sa bansa, para sa mga taong tulad natin, ito ay parang paglalaro ng isang pamilya, hindi kaakit-akit, at karaniwang hindi kaakit-akit. Maaaring isang vent. Ganun ba? Ganon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Dylan ang gulo. Galit na galit siya ngayon at gustong humanap ng mapaglalabasan, pero nang makita ang ekspresyon ni Dylan, nag-alinlangan sandali si Simon Sander, at dahan-daang sinabi, kung gusto mo talagang lumaban si Brother Dylan, isusuko ko ang buhay ko para samahan muli ang bida. Makipaglaro sa iyo. Bago ito sabihin, talagang nag-aalangan siya sa kanyang puso, dahil ang lakas ni Dylan ay lampas sa kanya, kaya ang paglalaro muli ay talagang binubugbog lang. Let's forget it. It's best not to move your hands for the past 2 days, otherwise it is very likely to leave sequelae, which is not worth it. Nang marinig ito, mukhang natigilan si Dylan, at agad na umiling. Ulo. Biruin mo, malinaw sa sinabi ng kabilang partido na gusto niya ulit siyang bugbugin at ibulalas, kahit gaano pa siya kakapal ng balat, hindi niya magawa ang ganoong bagay. Tutal ngayon lang sila nagkakilala. Ngunit nang marinig ni kapatid na Simon Sander ang kanyang pagpapasakop at tumanggi, at may gustong sabihin pa, isang lalaking nakaitim na may napakalamig na ugali ay biglang lumitaw, pumasok, at bumulong sa tabi ng tainga ni Brother Simon Sander, kapatid na Simon, Kenny at ang hinahabol sila ng iba. Ano ba? Kenny. Nang marinig na si Rao ay kapatid na Simon Sander, hindi niya naiwasang magbago ng kaunti ang kanyang kulay, at nagtanong sa mataimtim na tono, hindi ba siya nasa Manhattan, New York? Paano siya napunta rito? Kuya Simon, anong nangyari? Matapos marinig ito, hindi maiwasang magtaka ni Dylan. Dahil sinabi sa kanya ng intuition na tila may darating na gulo. May binawi ako sa Manhattan, New York. Tiyak na ayaw ng kabilang partido, di ba? Napaka-temperamental na pumunta siya rito mula sa Estados Unidos, Paliwanag ni Brother Simon Sander, habang hindi niya napigil ang sumangot ng malamig. Isang tunog. Magkaroon ng kamalayan na ito ay South Pole, hindi ang Estados Unidos. Upang maglakas loob na habulin ang kanyang teritoryo, napakatapang. Americans. Interesting, pumunta tayo at tingnan. Nang marinig ito, biglang naging interesado si Dylan, at sinabing may labis na interes. Ngunit ang lalaking nakaitim na malamig at mahigpit ay narinig ang mga salita, ngunit ang kanyang ekspresyon ay huminto, at pagkatapos ay bumulong, Kuya Simon, ngunit ang halimaw mula sa pamilyang Houston ay tila sumama kay Kenny. Anong sabi mo? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Brother Simon Sander ngunit biglang nanghina ang kanyang mga mag-aaral, biglang naging seryoso ang kanyang mukha, at bumulong siya sa kanyang sarili, nandito rin ang halimaw na iyon. Kung noon nga, ang bagay na ito ay medyo may problema. Gulo. Yung halimaw, ano? Ngunit sa sandaling ito, hindi maiwasang magtanong ni Dylan. Ito ay isang bio-tao, isang sandata ng digmaan na ginawa ng mga Amerikano gamit ang mataas na teknolohiya. Nang marinig ang mga salita, ipinaliwanag ni Simon Sander, ang pamilyang Houston ay isa sa nangungunang 10 pamilya sa Estados Unidos. Sinasabing mayroong higit sa isang S-level na superpower na nakaupo sa bayan. At mayroon silang lakas upang lumikha ng mga sandata sa digmaan. Mga taong biochemical. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto siya saglit, at pagkatapos ay nagsabi, ang ganitong uri ng armas sa digmaang biochemical na tao ay may parehong paraan ng paggrado ng lakas gaya ng gumagamit ng kakayahan, mula mababa hanggang mataas D, C, B, A, S. At ang halimaw na iyon ay eksaktong isa sa ilang A-dagdag grade biochemical na tao sa pamilya ng Houston, ang lakas ay katulad ng sa akin, at maaaring mas malakas pa ito kaysa sa akin.
Mga bayahuman, mga sandata ng digmaan. Nang marinig iyon, biglang naging excited ang mukha ni Dylan, at gumuhit ang isang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Kapag inaantok na talaga ako, may magpapadala ng unan. Ito ang ritmo na alam ng Diyos na masama ang pakiramdam ko. Ngayon, kaya pinadalhan niya ako ng isang meat target para labanan. Brother Dylan, lalabanan mo ba ang halimaw na iyon? Natigilan si Brother Simon Sander nang marinig niya ito, at pagkatapos ay biglang naalala na si Dylan, na tila nasa harapan niya ngayon, ay isang tunay na halimaw. Iyan ang likas ng sinaunang martial artist sa kanyang 20s. Ang tinaguriang dagdag level war weapon biochemical man ay maituturing lamang na umutot sa kanyang harapan. Hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Kung hindi, sa estado mo ngayon, kaya mo pa bang makipag-away sa isang lalaki tulad ng kabilang partido? Tiningnan ni Dylan si Simon Sander at sinabing, may magandang palabas na ba na dapat panoorin ngayon? Sa pagkakaalam ko, once na kumilos si Brother Dylan, parang wala siyang pinalampas kahit isang shot. Saka bakit si Kenny ay maglalakas loob na maging mayabang, humahabol sa ating mga Southern teritoryo at hindi nagbibigay sa kanya ng anumang pera. Nang marinig ito, natakot din si Gian na hindi magulo ang mundo. Anyway, Southfall ito? At narito pa si Kuya Dylan, ano ang kinakatakutan mo? Natatakot ako sa mga taong nasa kabilang panig, ang mga Amerikano ay dapat matakot, iyon ay halos pareho. Okay then. Waldo, go and bring the Kenny and the others directly. Ang tagal kong hindi nagkita. Speaking of which, medyo nami-miss ko pa rin. Sinabi ni Wenya na ang mga mata ni Simon Sander ay kumislap ng malamig na liwanag, isang dampi ng kawalang interes. Lumutang ang kulay sa mukha at dahan-daang sinabi, oo. Nang marinig na ang lalaking nakaitim, na tinatawag na Waldo, ay inisip na ito ay walang katotohanan, at tumingin kay Dylan ng may pagtataka, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita ng walang kaparirikan at hindi sumuwi. Nakita niya agad siyang yumuko, umatras at umalis. Let's go. May fighting arena sa club, doon tayo maghintay. Nang makita ang eksenang ito, ikinaway din ni Simon Sander ang kanyang kamay, hinayla sina Gian at Dylan para muling pumasok sa Dungan International Private Club, at bumalik sa kanya noon. Sa training ground kung saan naglaban sina Dylan at Dylan. Pagkaraan ng humigit kumulang 1 oras o 2, bumalik ang cold-blooded na lalaki na nagngangalang Waldo kasama ang ilang blonde na dayuhan. Oh, mahal na Southfall, Simon Sander, sa wakas ay nagkita tayong muli. Nakita ko ang isa sa mga blonde na puting lalaki na nakasot sa posisyon ng pinuno, dahan-daang humakbang sa training ground, isang pares ng asul na mga mata na walang pakialam, na parang napuno ng kahigpitan at kasuklam-suklam, tumingin siya kay Simon Sander at sinabing mahigpit. Ang inis ng buong katawan ay nahayag ng walang lihim. Kung hindi dahil kay Simon Sander, kung hindi dahil ninakaw ni Simon Sander ang napakahalagang teknolohiya sa pananaliksik sa siyensya, paano siya, ang marangal na Kenny Houston, ay nakapaglakbay ng napakalayo at naglakbay ng libu-libong milya upang maghayganti dito? Kakaibang bansa. Dahil lang nasa itaas ay binigyan na siya ng death order. O kunin ito muli bago ibigay ni Simon Sander ang teknolohiya ng siyentipikong pananaliksik sa mga opisyal ng Southfall. O bumalik kasama ang ulo ng Southern. Bukod doon, wala nang ibang pangatlong paraan na mapupuntahan. 273. I'm not interested in any friendship with you. Kenny, do you think this is still the United States? Or do you think you can get carried away and unscrupulous if you bring that guy? Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Brother Simon Sander. Pababa, sinundan ng bahagyang pagpikit ng kanyang mga mata. Sumunod at nakita niyang nakatagilid ang ulo, at bahagyang tumingin sa lalaking nakaitim na nakasuot sa likod ng blonde at asul na mata na si Kenny. Ang ulo ng huli ay natatakpan pa ng sombrerong itim na robe, at tanging pares ng berdeng mata ang tumambad na malamig at nanlalamig. Kanya.
Ngunit sa sandaling ito, isang mahinang boses na parang makamandag na alakdan ang biglang naalala sa tenga ng lahat. Biglang naramdaman ng lahat ang hindi maipaliwanag na lamig na tumama sa kanilang mga puso, at hindi nila maiwasang mapatingin sa takot. Tingnan mo ang lalaking nakaitim. Ang kapaligiran ng usok ng pulbere na hinugot ng mga espada at espada ay biglang tumigil sa sandaling ito at naging mas solid. Mas lalong nakakatakot ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ano ngang bagay na ito? Si Dalen na nasa mataas na espiritu noon, ngunit hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot sa sandaling ito. Dahil sa sandaling ito, ang lalaking nakaitim na natatakpan ng itim na roba na hindi kalayuan sa kanyang mga mata ay talagang nagparamdam sa kanya na hindi siya tao. Medyo creepy. Humph! Ngunit sa susunod na sandali, ang blonde na Kenny ay sumangot ng malamig, at agad na bumunot ng pang-aalipusta at nagbabantang arko mula sa sulok ng kanyang bibig. Simon Sander, alam kong makapangyarihan ang iyong mga kamay at paa. Ngunit gaano man kalakas ang iyong mga kamay at paa? Fit or? Pwede mo bang ikumpara kay Dom? Ang laking hininga. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, naputol siya ng isang batang boses na may kasamang pang-iinis. Nakita kong walang pakialam na sinabi ni Dalen, sabi ko, sanay ka na bang maging mayabang sa United States, kaya iniisip mo talaga na hindi ito multo o multo, ano ang magagamit natin sa South Pole? Kanya. Boom! 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 Gayunpaman, biglang bumagsak ang boses ni Dalen, at bago pa makasagot si Kenny, biglang sumipol ang lalaking nakaitim sa likod niya. Sumunod ng malapitan, humakbang pasulong ang figure, umindayog at nagkabasag-basag ang mga damit sa buong katawan, at inapi siya ng nakakatakot na aura, tulad ng mabagyong dagat, at parang makamandag na alakdan. Ikaw, gusto mo na bang mamatay? Nakakapagsalita talaga ang boses na iyon, ang madilim na berdeng mga mata ay nakatitig kay Dalen, salita sa salita, mataimtim na sinabi. Nang makita ito, lahat ng naroroon, maging si Brother Simon Sander o Waldo, ang lalaking nakaitim na may malamig na ugali, lalo na si Gian, ay hindi maiwasang magbago ang kulay, na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang lakas talaga ng halimaw na ito. Tanging si Simon Sander lamang ang bumalik sa kanyang katinoan pagkaraan ng ilang sandali, at hindi maiwasang mapatingin kay Dalen ng tahimik, na may masalimuot na tingin. Hindi niya talaga alam ang tunay na lakas ni Dalen, at hula lang niya kung ano ang iniisip niya, ngunit pagkatapos ng mga nakaraang talakayan at laban, nakumpirma niya na ang lakas ng kalaban na si Dalen ay nasa gilid man lang ng kaharian na iyon. Kaya dapat ay higit pa sa sapat na gamitin, ang halimaw sa kabilang panig. Pagkatapos ng lahat, iyon ang likas ng mga maalamat na sinaunang mandirigma, hindi lamang para sa kasiyahan. Gusto ko nang mamatay. Ngunit sa sandaling ito, mahinang tumunog ang isang walang malasakit na boses, at pagkatapos, isang nakakatakot na aura ang tumagos sa puso, tulad ng hari ng mga hayop, isang tigre na bumababa mula sa bundok, at agad na ginawang manginig ang lahat ng naroroon, na nakatingin kay Chen Ember. Puno ng pagtataka ang mga mata ni Dalen. Ikaw, paano ito magiging posible? Nagbago rin ang mga mata ni Rao na hindi mapigil na si Kenny na nakatingin kay Dalen sa sandaling iyon, naging puno ng kakaiba at hindi makapaniwala. Oh Diyos, ano ang nakikita ko sa sandaling ito? Isang simpleng Southern na nasa 20s, paano siya naging napakalakas na makakasabay niya si Dom? I think you should figure out one thing. This is South Pole, not the United States. So if you want to play your prestige here, it seems to be in the wrong place. Sa susunod na sandali, bahagyang yumuko si Dalen, puno ng kawalang interes na landas ng arko. Ang kanyang madilim at malasalaming mga mata ay biglang bumaril ng isang matalim na malamig na liwanag, na parang may dumaan na walang pakialam na lamig. Tinitigan niya ang green-eyed biochemical na lalaki ng kalaban, na ikuyom ang kanyang mga kamao, at agad na nagpakita ng isang mapanuksong tingin sa kanyang mukha, at sinabi, at ikaw, kung hindi ka kumbinsido, halika at subukan.
Unti-unting damaloy mula sa kanyang katawan ang umuusad na momentum, kasing gulo ng mga alon, at kasing gulat ng mabagyong alon, ang marilag na antas. Kahangahangang naabot ang tuktok ng half-step innate, halos katumbas ng kalaban. At pagkakita sa tagpong ito, sinusundan ng mga dayuhan sa likod ni Kenny, at pati si Kenny mismo ang kumuha. Sa mga sandaling ito, hindi nila maiwasang manlaki ang mga mata, pawis na pawis, at namamanhid ang kanilang mga anit. Dahil hindi nila maisip, sa bukod pa kay Simon Sander, sa Southfall na ito, mayroon pa ring mga tao na makakamit ang antas ng lakas na ito, at maaari talagang tumugma sa momentum ng Dom. Dapat mong malaman na ang isang master ng antas na ito ay hindi isang Souther na repolyo. Kahit na sa loob ng kanilang pamilya sa Houston, wala nang hihigit sa 5 biochemical humanoid tulad ng Dom, isang dagdag level na terrorist war weapon, ngunit ngayon. Gayunpaman, ang berdeng mata na biochemical na si Dom ay tila hindi narinig. Nakatitig lang siya kay Daylan na may maputlang zombie na mukha, parang makamandag na alakdan na nakatitig sa kanyang biktima, talagang nanlalamig at nanlalamig ang kanyang mga mata. Paos, ikaw? Iniinsulto mo ako? Ikaw, Champagne. Nang marinig iyon, bahagyang nagbago ang kulay ni Daylan, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng kabilang partido, at pagkatapos ay isang bakas ng panghihinayang ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung hindi lang siguro masama ang mood niya ngayon, siguro hindi niya sasabihin iyon. Ngunit pagkatapos na sundan siya, inilagay pa rin niya ang ganitong uri ng paghingi ng tawad sa likod niya, tumingin sa kabilang partido at mahinang sinabi, pumunta ka ba sa Southfall upang maging ligaw, hindi ba dapat ako ay magsabi ng ilang salita? Say! Hindi. Papatayin kita. Malinaw, ang mga kasanayan sa Chino ng kabilang partido ay hindi masyadong mahusay. Naintindihan niya lang ang salitang, say, tapos nagmumukha siyang malungkot. Seize. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, isang madilim na aura na parang makamandag na alakdan ang lumabas, at sa napakaikling panahon, kumalat ito sa bawat siwang at bawat sulok ng eksena, na naging sanhi ng panginginig ng lahat, at nagkaroon ng isang mahinang palpitating na hininga sa hangin. Napakalamig. Niyakap ni Jian ang kanyang damit ng hindi namamalayan, nanginginig ang kanyang mukha. At ang mukha ni Waldo at maging ni Simon Sander sa sandaling ito ay nagpakita ng isang dampi ng solemnidad, at iyon pa rin ang ganoong uri ng matinding solemnidad, dahil ang ganitong uri ng momentum ay napakaganda na hindi ito maaaring baliwalain ng mga tao. At pagkatapos ay sokas ay gumanda ng kaunti si Kenny nang makita niya ito, malamig na tinitigan si Daylan, at biglang ngumisi at sinabing, Dom, patayin mo siya. Oo, handa akong pagsilbihan ka. Nang marinig iyon, si Dom, ang biochemical na lalaking may berdeng mga pupil, ay namamaos na ibinuka ang kanyang bibig, dahan-dahang humakbang pasulong, at sinundan ang kanyang mga daliri sa kanyang baywang. Sa susunod na sandali, isang malamig na liwanag ang namukadkad, at isang pilak puting maikling kutsilyo ang nakalabas sa kanyang katawan. Paglabas niya, ang buong tao ay naging isang after image, na para bang sa isang iglap, sumugod siya sa harapan ni Daylan na parang kidlat at tinaga ito ng kutsilyo. Gayunpaman, ang sumunod na bagay ay isang putok lamang, at ang isang kamay ay kinuha ang kutsilyo ng patago. Tama yan. Ay walang dala lamang upang kunin ang puting talam, ngunit pinaliit nito ang mga mag-aaral ng lahat ng naruroon. Hoy, Kuya Daylan, duguan ba siya? Nakita ko si Jian na hindi makapaniwalang pinapanood ang eksenang ito, nakatingin sa daliri ng kalaban na sumalo sa kutsilyo ng kalaban, dahan-dahang umaagos ang dugo pababa, kumikinang na berde, nakakagulat. Dapat mong malaman na sa kanyang puso, si kapatid na Daylan ay tila isang walang talo na pag-iral ngayon, ngunit siya ay talagang dumudugo sa unang pagkikita, na naging dahilan upang siya ay talagang hindi inaasahan at medyo natigilan. Gayunpaman, bukod sa kanya, natatakot ako na wala nang mag-iisip na tulad niya, bahala na lang na dumudugo ang mga daliri ni Daylan, pero hindi niya pinansin, sa totoo lang, kinuha niya ang kutsilyo sa kabilang banda gamit ang kanyang mga kamay.
Dapat mong malaman na si Gian ay hindi alam ang ilalim ng linya ng biochemical na tao, maging ito ay Kenny, Waldo, o Simon Sander, lahat sila ay malinaw. Dapat mong malaman na si Dom ay isang A-dagdag level na biochemical na tao na maihahambing sa isang half-step na likas na peak powerhouse, hindi banggitin na ang maikling kutsilyo ay mukhang hindi mahalata, ngunit ito ay ang high-tech ng kanilang pamilya sa Houston, matalim at nakakatakot, kahit na armor ng tank. Maaaring mabutas, ngunit ngayon. Nakakatuwa, lason ang kutsilyong ito. Sa sandaling ito, mahinang tumunog ang malamig na halakhak, na muling hindi nakayanan ng lahat ang pagkawala ng kulay. Ano? Nakakalason. Gayunpaman, hindi siya sinagot ng taong biochemical na may berdeng mata na si Dom, isang layer lang ng dark green ang lumutang sa kanyang balat, at hinigpitin niya ang maikling kutsilyo sa kanyang kamay, at inatake niyang muli si Daylan. Sa tingin mo ba kung hindi ka magsasalita, wala akong gagawin? Nang makita ito, hindi napigilan ni Daylan na walang awa na sumilong sa kanyang puso. Nilabas niya ang dila at dinilaan ang labi, at biglang gumalaw. Ang hangin ay sumugod. Unti-unting umusbong ang isang pulang-pulang apoy mula sa kanyang kamao. Malinaw, bagamat hindi ibinunyag ni Daylan ang kanyang tunay na lakas para sa kapakanan ng paglabas ng kanyang kasiyahan, medyo napinsala pa rin siya sa katotohanang may armas ang kalaban sa kanyang kamay, kaya naramdaman niyang lalaban siya gamit ang sword chi. Anyway, ang mga bagay tulad ng apoy ay hindi natatangi sa kanyang pamilya. Kung may magtanong, maaari nilang harapin ito sa anumang dahilan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang sinaunang martial artist. Pang! 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 Sa susunod na sandali, ang nag-aalab na kamao ni Daylan ay marahas na bumangga sa pilak puting maikling kutsilyo ng kalaban, at pagkatapos ay nagsimula silang dalawa ng nakakasilaw na banggaan halos magkasabay, at bumubulusok ng nakakatakot na alon na naging sanhi ng isang malupit, mataas na hangin. Tunog ng tunog. Kumuha ka ng suntok sa akin at subukan mo. Pagkatapos ay narinig niya si Daylan na sumisigaw ng malakas, itinaas ang kanyang kamao at hinampas ito patungo sa dibdib ng kalaban, at tumaas ang liwanag ng espada. Kanya. Ito ang instinct ng taong biochemical na si Dom na makaramdam ng malaking krisis. Sa kritikal na sandali na ito, ang kanyang katawan ay nanginginig na parang ahas, pilit na iniiwasan ang suntok ni Daylan, at pagkatapos ay ang kanyang matigas na mukha ay talagang nagpakita ng isang dampi. Gayunpaman, ang reaksyon ni Daylan ay mas mabilis kaysa sa kanya, at iniwasan niya ang kutsilyo ng sabay-sabay, pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa lupa, isang 180 degree na spiral, at ipinatong ang kanyang mga paa sa mga balikat ng kalaban, nag-click, makinig ang boses ay talagang na-dislocate ang diretsyong balikat ng kalaban. Okay, so strong. At nang makita ang antas ng nakakatakot na labanan sa pagitan ng dalawang panig, Raw, ang lalaking nakaitim, si Waldo at ang iba pa ay hindi maiwasang magmukhang matamlay. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang dalawang panig. Si kapatid na Simon Sander lamang ang tila may kalmadong mukha, ngunit ang kanyang mga kamay sa likod ay bahagyang nanginginig. Dahil sa kanyang lakas, syempre, makikita na hindi lamang si Daylan, kundi pati na rin ang biochemical na lalaki na si Dom ay talagang mas malakas kaysa sa kanya, at ang kanyang matatag na lakas ay dinidiin siya, kaya medyo ayaw niya. 274. Kanya. Matapos ma-dislocate ang braso ng isang biochemical na lalaki na si Dom, naisip ni Daylan na ito ay isang pansamantalang pag-aalis ng braso ng kalaban, ngunit who knows, pagkatapos ng biochemical na lalaking si Dom na paos na bumulong-bulong, ang kanyang mga joints at muscles ng braso ay kakaiba. Ang nanginginig, isang kaluskos, at pagkatapos ay bumalik sa orihinal na estado ang natanggal na braso. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang natigilan si Daylan, at pagkatapos ay kumislap ang madilim niyang mga mata ng lamig. Ito ay medyo kawili-wili. Mariin niyang dinilaan ang kanyang mga labi, at sa paghawak ng kanyang palad, nakaunat ang kanyang mga daliri, tahimik na lumitaw sa kanyang palad ang hugis espada na apoy, at ang lumalakas na init ay nagpatakot sa lahat ng naruroon.
Sa isang pagtalon, ang kanyang anit ay manhid, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang tamad. Ano ito? Bukod sa pagiging isang ancient southern warrior, isa rin ba siyang fire-type power user sa madilim na mundo ng kanluran? Sabi ng blonde at blue-eyed na American Kenny na may gulat na ekspresyon. Pinagkadalubhasaan ng gayong mataas na temperatura ng apoy gamit ang mga kamay, sa kanyang impresyon, maliban sa mga gumagamit ng kapangyarihang uri ng apoy sa madilim na mundo ng kanluran, kahit na ang mga advanced na biochemical na tao ay hindi ito magagawa. Ngunit gaano kalaki ang batang iyon? Ang ganitong kakilakilabot na init ng apoy, pabayaan, natatakot ako na hindi bababa sa dagdag level fire-type ability user ang kailangan na gawin ito, tama ba? Kaya paano ito magiging posible batay sa mga Southern na mukhang nasa 20s pa lang? Kuya Simon, ito, supernatural power ito. Supernatural power user pa rin ba si Kuya Daylan? Hindi mapigilan ni Gian na magulat sa sandaling ito na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi biro ang malaman na power user din ang sinaunang martial artist. Sa kasaysayan, kakaunting tao ang makakagawa nito, hindi pa banggitin na si kapatid na Daylan ay napakabata pa, nasa 20s pa lamang. Hindi ito uri ng apoy na kakayahan, tila ito ay isang uri ng sinaunang pamamaraan ng lakas sa loob. Gayunpaman, umiling si Brother Simon Sander at dahan-daang sinabi. Ikaw, damn. Kanya. Gayunpaman, nang ang lahat ay nagulat, ang mga mag-aaral ng biochemical na lalaki na si Dom Green ay biglang lumiit, at umungal ng paos at matalim, tulad ng isang makamandag na ahas na lumamon sa mga tao, isang malamig na hininga ang biglang bumalot, na naging dahilan upang ang hangin ay lumamig. Pagkatapos ay nakita ko ang katawan ng biochemical na lalaki na si Dom na kumikislot saglit, at ito ay naging parang baril mula sa kanyang palad. Ito ay naiilawan, at isang nanginginig na alon ang bumulwak mula sa madilim na bar aisles ng baril. Biglang bahagyang nanliit ang mga mata ni Daylan, dahil naramdaman niya talaga ang isang pahiwatig ng panganib mula sa madilim na bar aisles ng baril. Brother Daylan, ingat ka, laser weapon yan. Hindi lang siya, si Simon Sander, ang nakakita sa eksenang ito, ay biglang nagbago ng kulay, at maging ang kanyang katawan ay nanginginig sa panginginig, at isang mapanganib na alon ang bumalot sa kanyang puso, sumisigaw ng malakas. Malinaw, hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bagay na iyon, at naranasan pa niya ito sa nakaraan. Ay isang laser weapon. Humuhuni. Kaagad, sa itim na lacquer barrel ng palad ng biochemical na lalaking si Dom, tila may mga nakakatakot na pagbabago bago na namumuo, biglang nag-condense, at pagkatapos ay sumabog ang isang laser beam, na nagdadala ng nanginginig na momentum, direktang nakaharap kay Cheng Daylan at nagwawalis. Pumunta, sumambulat ang kulog na alon. Ito talaga ang maalamat na sandata ng laser. Boom! Kailangan kong sabihin na ang bagay na ito ay talagang kamangha-manghang. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ay hindi umabot sa tunay na bagay, ngunit ito ay aktwal na nagpapalabas ng mga shockwave ng mahina, at ito ay kumakalat sa isang nakakatakot na bilis. Biglang nagbago ang mga mukha ng mga tao tulad ni Kenny, Simon Sander, Gian at iba pa. Bumalik ka, lumayas ka sa harap ko. Nang makita ng Amerikanong si Kenny ang eksenang ito, hindi siya nagdalawang isip na tumalikod ng ligaw, na para bang alam niya kung ano ang magiging seryosong kahihinatnan, nanginginig ang kanyang ekspresyon. At ilang segundo lang pagkatapos niyang umatras, bumangon ang shockwave ng kawalan, na nagdulot ng mga bitek sa lupa, at maging ang isang bagyo na bumubuo ng isang buhawi. Damn! Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang baguhin ni Brother Simon Sander ang kanyang kulay. Lumakad siya pasulong at hamarang sa harap ni Gian. Isang mahinang berdeng ilaw ang bumungad sa kanyang katawan, na parang isang protection na takip. Hindi masyadong naapektuhan. Haha! Sa sandaling ito, tila may malabong ngiti sa tenga ng lahat, at pagkatapos ay nakita nila si Daylan na dahan-daang itinaas ang kanyang ulo sa larangan ng paningin, at ang imahe ng pagsabog ng laser ay sumasalamin sa pares ng maitim na mga mag-aaral, tulad ng isang bundok at isang tsunami.
Kamangha-manghang. Ngunit ang kanyang mukha sa sandaling ito ay hindi kasing solemn na ng lahat, sa kabaligtaran, ang kanyang mukha ay kalmado. Ito talaga ang high-tech na pagkikrystal ng Yankee. Kailangan kong sabihin na talagang ginulat siya ng biochemical na lalaking ito. Ganito ang iniisip ni Daylan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa antas na ito, halatang hindi masyadong makatutuhan ang iyoko si Daylan. Boom! Sa pag-iisip nito, isang napakapangit na kapaligiran ang biglang lumabas sa kanyang katawan, na sinundan ng kanyang maitim na mga mata na kasing linaw ng salamin, na nagpaputok ng parang talim na momentum, na sinundan ng isang linya ng masinulid ng apoy na nag-spray mula sa kanyang palad. Sa labas, kasunod ng anino ng espadang apoy sa kanyang kamay ay galit na galit. Sa isang iglap, isang nagninangas na espada ang tumiga sa kanyang kamay. Pugutan ako ng ulo. Pagkatapos ay nakarinig ako ng dagindong, at ang espada ng apoy sa kamay ni Daylan ay dumiretso sa unahan, na parang gusto niyang laslasin ang lugar sa harap niya, laslas patungo sa laser. Dumadagindong. Biglang narinig ng lahat ang sunod-sunod na nakabibinging dagindong, na para bang ang pawis na thermal energy ay sumugod, na binalot ng espada ng apoy upang sirain ang laser, at ang magulong hangin ay tila hindi na makilala. Ngunit ang susunod na espada ay pinutol ang laser ng direkta mula sa gitna. Nang hindi nagpapahinga ang kanyang lakas, nagpatuloy siya sa pag-slash pasulong, paglaslas patungo sa braso ng biochemical na tao na si Dom. Puff! Tanging isang mapurol na tunog at ang poster ng figure na lumilipad pabalik. Sa wakas, bumagsak ito sa panlabas na dingding ng training ground, na gumawa ng mapurol na dagindong at nanginginig. Ang lupa ay puno ng dugo sa daan, at ito ay talagang madilim na berde, mahinang berde. Ano? Imposible, talagang natalo ang isang biochemical warrior na kasing lakas ni Dom. Nang makita ito, hindi makapaniwala si Kenny, at puno ng kahangalan ang kanyang mga mata. Dapat mong malaman na si Dom ay isang biological human warrior na maaaring marank man lang sa top 3 sa halaga ng puwersa ng pamilya Houston, ngunit hindi ka panipaniwala na natalo siya ng isang Southern lang sa lugar na tulad nito. Not to mention what he saw with his own eyes. Ang batang iyon, talagang makakalaban niya ang mga armas ng laser ng direkta. Ano ang ibig sabihin nito? Si Kenny ay hindi nang ahas na mag-isip sa direksyong iyon. Ikaw. At ang biochemical na lalaki na si Dom ay bumagsak sa sulok ng dingding sa kahihiyan sa sandaling ito, isang subo ng madilim na berdeng dugo ang bumulwak, isang mukha ng zombie, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kahangalan. Dahil hindi niya maisip na ang kabilang partido ay maaari talagang basagin ang kanyang laser weapon ng direkta, ito ay simpleng. Sa puntong ito, sa wakas ay malabo niyang naunawaan na tinutokso lang siya ni Daylan noon, dahil ang ganitong uri ng tao ay talagang maaaring makipagkompetensya sa laser head-on, at karamihan sa kanila ay hindi bababa sa S-rank. At kung ang ganitong uri ng karakter ay gustong pumatay sa kanya, wala siyang paraan upang mabuhay. Dahil sa antas ng lakas, masyadong malaki ang puwang. Tulad ng inaasahan sa isang sinaunang martial artist, ang ganitong uri ng lakas ay sadyang nakakatakot, para magawang basagin ang mga sandatang laser ng direkta. Marahan na ba maantong hininga si Brother Simon Sander na may komplikadong ekspresyon. Dapat mong malaman na noong siya ay nasa Estados Unidos sa nakaraan, kahit na sa kanyang kalahating hakbang na likas na kaharian, kapag nahaharap sa mga sandatang laser, maaari lamang niyang piliin na umatras, dahil ang ganitong uri ng bagay ay masyadong mapanganib, at ginawa niya. Hindi maglakas loob na labanan ito. Ngunit ngayon, sinong mag-aakala na ang isang 20 taong gulang na binata ay makakamit ang antas na ito, hindi lamang sa antas ng likas na antas ng paglilinang ng sinaunang martial artist, ngunit nagagawa ring labanan ang laser head-on. Nakakakilabot. That's not enough. Akala ko kaya mo akong supresahin. Sa training ground, hawak ni Daylan ang espada ng apoy, at ang apoy ay nagninangas, ngunit hindi niya sinunog ang kanyang damit o katawan.
Tahimik niyang tiningnan si Dom, ang biochemical na lalaki na nahulog sa lupa sa isang estado ng kahihiyan, at mahinang sinabi, mukhang ang tinatawag na high-tech na biochemical warriors na tulad mo ay may napakaraming kawalan. Kung puputulan ko lang ang espada direkta sa iyong ulo, natatakot ako na patay ka na, hindi ka ba makakaligtas? Ay masyadong mahina. Ito ang tanging pagsusuri na ibinigay ni Daylan sa biochemical na lalaki sa kanyang harapan. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa wala siyang intensyon na pumatay at hindi umatake sa kalaban, ang tinatawag na labanan na ito ay natapos na daan-daang taon na ang nakalipas. Imposibleng magkaroon ng pagkakataon ng kabilang partido na ilabas ang laser na iyon. Kaya medyo disappointed siya ngayon. Tiyak na, ang mga bagay na hinihikayat sa pamamagitan ng paghila ng mga pawnla ay hindi pa rin maganda. Hindi lamang ang daan sa unahan ay ganap na naputol, ngunit maging ang mga kakulangan ay napakalinaw. Nang marinig iyon, ang mga green pupils ng biochemical man na si Dom ay kumurap saglit, at tila medyo hindi nasisiyahan, ngunit nanatiling tikom pa rin ang kanyang bibig at hindi na tumanggi. Hindi niya alam ang lakas ni Daylan noon, ngunit ngayong alam na niya, paano siya mangangahas na maging mapangahas. Haha! Ngunit sa sandaling ito, isang mahinang tawa ang tumunog, na naging dahilan upang biglang tumigil ang orihinal na naiinip na tingin ni Daylan, kumikislap ang kulay ng kanyang mga mag-aaral, at lumingon siya at tumingin sa direksyon ng boses nang walang sinasabi. Nakita ko na may matandang dayuhan na may puting buhok at asul na mata na hindi alam kung kailan ang lahat. At nang makita niya ng malinaw ang mukha ng dayuhang may puting buhok, asul ang mata, si Kenny man iyon, o ang mga dayuhang nasa likuran niya, maging ang biochemical na lalaking si Dom ay natigilan, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at mabilis siyang lumingon sa the Taoist figure. Yumuko at sumaludo, na may solemna at magalang na kilos. Dear Benson, paano ka? Dumating ka ng personal. Nang marinig iyon, napangiti ang matandang figure, ngunit naglakad siya pababa sa training ground sa himpapawid sa ilalim ng takot na mga mata ng lahat, at dahan-daang lumapit sa lahat. Itinaas niya ito, ipinakita ang isang mukha na puno ng mga kulubot ngunit lalo na puno ng sigla. Sa isang mukha na tulad nito, ang kanyang mga mata ay partikular na kapansin-pansin, malalim, ngunit madilim din. Kung hindi ako sasama, ikaw ang makakasakit ng malalaking lalaki na hindi dapat masaktan. Do you think so? Your Excellency. Hindi man lang niya nilingan si O'Kenny at ang iba, nakatingin lang siya kay Daylan, giggle some grim smiles. Malaking tao. Ako ba ang sinasabi mo? Parang isang karangalan. Pinaikit ni Daylan ang kanyang mga mata at ngumiti nang marinig niya ang mga salita, ang maitim na mga mata na kasing linaw ng salamin ay kumislap ng kakaibang kulay, at pagkatapos ay dahan-daang naging medyo marangal. Ang matandang ito ay isang S-level ability user. 275. Kanya. Benson. Ngunit nang tumingin si Daylan sa dayuhang matandang may asul na mata nang walang sabi-sabi, sa hindi kalayuan, si kapatid na Simon Sander, ang kanyang mabagsik na mukha na dapat sana ay mabagsik at pinutol ng kutsilyo, ay biglang nanginig sa sandaling ito, at sa kanyang mga mata. Kahit na may isang damdamin na tinatawag na takot, repellang. At ang ganitong emosyon ay bihirang makita sa kanya sa mga normal na panahon. Haha! Nang marinig ang mga salita, ang matandang dayuhan na may asul na mga mata sa wakas ay nanginginig ng bahagya tulad ng isang patay na puno, at pagkatapos ay tila ang kanyang malalim, madilim na mga mata ay bumaril ng isang matalim na gilid, na parang may nanginginig na aura sa kanyang buong katawan. Pambihirang kilig. Mukhang totoo ang balitang nakuha namin. Boy, nagnakaw ka sa pamilya namin sa Houston. Sinulyapan ng matandang lalaki si Simon Sander, at paos na sinabi ko na, tama ba? Hindi napigilan ni Brother Simon Sander na manginig ang kanyang mukha nang marinig niya ang mga salita, ang kanyang buong katawan ay napuno ng berdeng ilaw, ang kanyang mga kamao ay nakakuyog, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, at hindi siya umimik. Oh, by the way, Your Excellency, nandito ka pa, nakalimutan kong magpakilala.
Benson Houston ang pangalan ko, at kabilang ako sa pamilyang Houston. Nang makita ito ng matanda, ngumiti lang siya ng mapait, at saka muling ibinalik ang mga mata. Pagbabalik kay Daylan, siya ay mapagpakumbaba at magalang. Kaya lang, ang mapanglo, manhid ng anit, pero hindi nawawala sa di malamang dahilan, nagpapamanhid ang anit. Ang pamilyang Houston, isa sa nangungunang 10 pamilya sa Estados Unidos, ay kumakatawan sa pinakamataas na awtoridad sa madilim na mundo ng kanluran. Siyempre, galing din sa lugar na iyon si Kenny at ang cyborg na si Dom. At ang taong nasa harapan ko, hindi ko akalain na kalahi nila at ng iba pa. Pamilya Houston, parang wala akong narinig na ganyang pangalan. Pero, sa lakas mo, sa tingin ko dapat mataas ang status mo sa tinatawag na Houston family, di ba? Tumingin si Daylan sa madilim na asul na mata na dayuhang matandang lalaki, biglang tumawa, sabi. Status. In fact, at my age, I don't need to think about anything. Pero kung gusto mo talagang malaman, dapat malinaw na malinaw ang kasama sa likod mo, di ba? Ngumiti ng mapait ang matandang nagngangalang Benson. Tumatawa, inilabas ang kanyang madilim na pulang dila at dinidilaan ang kanyang mga labi, natitig kay Simon Sander, siya ay nginisyan. Oh! Nang marinig iyon, ang maitim na mga mata ni Daylan na kasing linaw ng salamin ay bahagyang dumaan sa isang matalim na gilid, at pagkatapos ay nakita niyang bahagyang lumingon ang kanyang ulo kay Brother Simon Sander Simon, at mahinahong nagtanong, Kuya Simon, sino siya? Siya ay si Benson ng pamilyang Houston at kilala bilang taong malamang na makapasok sa antas ng power user. Huminga ng malalim si Brother Simon Sander nang marinig ang mga salita, iniiwasan ang bahagyang malungkot na mga mata ng kabilang partido, at dahan-daang sinabi, ang pamilyang Houston sa Estados Unidos ay isa sa nangungunang 10 pamilya sa Estados Unidos. Ang pamilyang ito ay may 2 S-level na kakayahan, ito ay katumbas ng likas na kaharian ng ating mga sinaunang mandirigma. At ang pangalan ng isa sa dalawa ay Benson Houston. Pagkasabi nito, bahagyang huminto siya at bumulong, at ayon sa mga chismis, siya ay isang S-level na gumagamit ng kakayahan sa loob ng higit sa 30 taon, at ang kanyang lakas ay maaaring ilarawan bilang hindi maarak, at kilala bilang ang pinakamalapit sa antas ng SA. Mga tao. SS level. Sinaunang martial artist sa gitnang yugto. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Daylan. Well, tama na. Tumango si Brother Simon Sander at sinabing, ang antas ng sasakaharian ng gumagamit ng kapangyarihan ay katumbas ng sinaunang mandirigma na likas sa gitnang yugto ng ating mga sinaunang mandirigma sa South Pole. So ganyan yan. Nang marinig iyon, maingat na tumango si Daylan, at ang isang pares ng maitim na mata na kasing linaw ng salamin ay dumaan sa kakaibang kulay. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin muli sa kabilang partido, at ang sulok ng kanyang bibig ay kumaibot, at sinabi niya nang nakangiti sa halip na isang ngiti, kamahalan, sa iyong lakas, hindi ka dapat maglakad-lakad sa aming bansa, tama ba? Huwag kang mag-abala. Nang marinig iyon, si Benson, na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha, ay bahagyang tumugon, at pagkatapos ay sinabi sa medyo malamig na tono, ang isang daga ay nagnakaw ng isang bagay mula sa aming pamilya sa Houston. Kung ayaw mong harapin ito, ano ang dapat mong gawin? Gawin. Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong ang kanyang nakayuko at tumatanda na katawan, at biglang dumaloy ang isang hindi maisip na momentum. Kasing tahimik ng simoy ng hangin, at parang bagyo. Naging grave muli. Isang hininga na katulad ng isang bagyo ang pumuno sa hangin ng training ground. At ang kamahalan at lakas ng hininga na iyon ay mas malakas pa kaysa sa nakaraang Daylan, 2 beses, 2 beses, 3 beses. Ang antas na iyon, walang duda, ay ganap na umabot sa maalamat na sitwasyong iyon. Ang ranggo ng E sa mga superpower ay kilala bilang hari at pinuno ng mundo sa ilalim ng lupa, nakatumbas ng likas na unang yugto ng mga sinaunang mandirigma sa kaharian ng mga sinaunang mandirigma. Okay, so strong.
Biglang nagbago ang ekspresyon ni na Waldo, Jane at ng iba pa, dahil sa level nila, natatakot ako ngayong araw na ito ay siguradong unang beses silang naging maswerte. Upang makipag-ugnayan sa antas ng nakakatakot na pag-iral. Siyempre, si Dylan ay isang espesyal na kaso. Maging si Brother Simon Sander ay may solemn na ekspresyon sa oras na ito, at hindi siya nang ahas na huminga. Sa oras na ito, kahit na half-innate siya, sa harap ng mga taong ganoon ang level at level, natatakot ako na mahina siya bilang isang sanggol, hindi gaanong naiiba sa ibang tao. Pumunta ang iyong kamahalan sa teritoryo ng ating mga Southern upang maglaro ng prestihiyo, hindi ba ito masyadong makasarili? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig na boses ang tumunog ng mahina, at ang lahat ay hindi sinasadya na tumingin sa larangan ng pangitain na may nanginginig na hitsura. Batang silweta. Sa totoo lang. Naglakas loob siyang kausapin si His Excellency Benson, dare to speak to a king, ability user na pinakamalapit sa SS level, sa ganong tono, nililigawan ba niya si kamatayan? Hehe, hindi ba't pareho kayong mga Southern? Pumunta kayo sa United States para magnakaw ng mga bagay-bagay, at nagnakaw pa sa pamilya natin sa Houston. Mapangasar na tumawa ang matandang nagngangalang Benson, ngunit ang ngiti nitong ito ay napakalamig bones ay nanginginig. Pwede bang hindi pa ito nagawa ng mga taong nasa panig mo? Nang marinig ito, ibinaba ni Dylan ang kanyang mga labi sa hindi makapaniwala, at ang kanyang madilim na mga mata ay may kakaibang kulay at nagsabi, dahil ito ay isang pagsang-ayon, kung gayon ang bawat isa ay gumagamit ng kanyang paraan upang ipakita ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ngayon ay dumating na ang mga bagay sa ating Southfall, huwag sila. Gusto mo pa bang mag-imbestiga? Pagkasabi niya nito ay tinitigan niya ang kabilang party na medyo bastos ang tono. Bagamat mayroon silang ilang mga mali sa bagay na ito. Ngunit malinaw na ito ang pag-uugali na sinasang-ayunan ng dalawang bansa. Kayong mga Yankee ay tila walang ginawang kaunti, ang pagnanakaw at pagnanakaw sa iba't ibang resulta ng siyentipikong pananaliksik, mga high-tech na teknolohiya at iba pa mula sa ating Southfall. Ngayon, sa wakas, pagkakataon mo na ang magdusa, minsan, pero galit na galit ka, ano? Parang hindi naman tama, di ba? Ikaw. Ang asul na mata na Amerikanong matandang si Benson ay sumimangot at lihim na sinabi sa kanyang puso na si Dylan, na nakatayo sa harap niya sa sandaling ito, ay medyo ignorante, ngunit naglakas loob na sabihin ang mga ganoong salita sa harap ng kanyang matandang Benson, at ito ay isang maliwanag na panunuya at ang tono ng pagkakasala ay nagdulot ng ilang apoy sa kanyang puso, at siya ay medyo hindi nasisiyahan. Kamahalan, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, ngunit sinusubukan mo bang makisangkot ngayon? Pagkatapos ay tumingin siya kay Dylan at mahinang sinabi. Kung hindi lang sa lakas ni Dylan na medyo natakot, kanina pa siya kumilos, bakit hanggang ngayon ay nagdadabog pa siya? Nang marinig iyon, maging si Jane, Waldo, o maging si Simon Sander, lahat ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig, at ang mga mata ni Chichi ay nagpakita ng panginginig. Ngunit pagkatapos ay bahagyang nagsalita si Dylan, at sinabi sa kalmadong tono, so ano? Kailangan mong maunawaan na ako ay isang Southern. Gusto mo bang tumayo ako at panoorin ang ganitong uri ng bagay? Tama, aside from the concept of right and wrong, down-to-earth Southern muna siya, tapos may tinatawag na right and wrong. Ngayon ay nilinaw ni Brother Simon Sander na nagbalik siya ng isang kamangha-manghang bagay para sa kanila sa Southfall at nag-ambag sa bansa. Para lang dito, imposibleng hindi niya ito pansinin o baliwalain. Sapagkat ito ang dapat gawin ng isang Southern sa pinakamababa, ngunit maging karapat-dapat sa kanyang konsensya. Kung ganoon nga, hayaan mo, matandang Benson, tingnan kung gaano kalakas ang isang batang sinaunang mandirigma. Ang malalim at madilim na mga mag-aaral ng matandang Benson ay tumitig kay Dylan, isang ordinaryong tao. Isang hindi maisip na storm surge ang lumitaw, na tumago sa buong training ground sa isang iglap, na sinisira ang mga patay. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sayo?
Nang marinig iyon, si Dylan ay nagkaroon din ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, at isang maringal at mabangis na Triyang True Fire Sword Chi ay sumambulat, umakyat muli sa langit, at pagkatapos ay mayroong 3 Sword Chi sa anyo ng apoy na lumitaw sa kanyang katawan. Sa kanyang paligid, siya ay umiikot at paikot-ikot, pataas at pababa, at ang dami ng init na kanyang naibuga ay nakakamangha. Ang Sword Chi ng Flame Form na ito ay walang iba, ito ay ang Sword Chi ng Sanyang True Fire. Tila, mula noong nilinang niya ang unang Sword Energy ng apoy na ito noong araw na iyon, hanggang ngayon, ang kanyang kaharian ng lakas ay umunlad ng mabilis, at nakondensed niya ang ikatlong Sword Energy ng Sanyang True Fire. Kanya. Nang makita ang eksenang ito, maging si Brother Simon Sanderman o ang biochemical na lalaki na si Dom, hindi niya napigil ang huminga, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Hanggang sa oras na ito, sa wakas ay alam na nila na ang mga naunang laban ni Dylan sa kanila ay puro laro, at hindi sila nagpakita ng 1/5 o kahit 1/10 ng kanilang lakas. Dahil ang momentum ni Dylan sa sandaling ito ay masyadong malakas, napakalakas na ito ay mapangahas. Hindi ako binaygo ng iyong lakas. Boom! Ngunit kahit na sa ganitong antas ng magulong panahon, sa mga mata ng matandang Benson sa kabilang panig, hindi lang niya ito binaygo. Kaagad pagkatapos, nakita niya ang kanyang malalim at makulimlim na mga mag-aaral na kumikislap ng asul na liwanag, at ang kanyang tumatanda na katawan ay biglang nabalot ng isang kakila-kilabot na bagyo, at ang Dagendong ay nakakabingi sa training ground na ito. Kaagad pagkatapos, ito ay naging isang malaking tatak ng kamay ng bagyo at gumulong patungo kay Dylan, na nahulog mula sa langit. Ang mahika ng hangin, ang ngipin ng hanging dragon. Ang matandang Benson ay kumanta. Boom Broken Bar. Ang malakas na salamangka na pinalapot ng espiritu ng hangin ay nagpakita ng isang nakakatakot na labanan sa sandaling ito, at bago pa man ito lumapag, tila ang hangin ay sumabog. Sa lupa sa ibaba, dahan-dahang lumitaw ang mga lihim ng matitigas na bitek. Ito Broken Bar. Nang makita ito, hindi napigilan ni Dylan na paliitin ng bahagya ang kanyang mga pupil. Kasabay nito, malakas niyang sinipa ang kanyang mga paa, kumislap ang kanyang katawan, at nawala sa isang kisap mata na naiwan lamang ang isang after image. Ang hangin ang pinakamabilis na elemento sa mundo, kaya, mas mabilis ka ba sa kanya? Ngunit sa sandaling ito, tumawa ng masama ang matandang Benson, at biglang nagbago ang mukha ni Lin Chenfei. Dahil ang wind magic ang ngipin ng Wind Dragon, ay nasa likuran na niya sa sandaling magsalita ang kabilang partido. Tapos na. Dagendong, Dagendong. 276. Mag-ingat ka. Boom! Pinakamabilis ang naging reaksyon ni Brother Simon Sander, at nakuha ng kanyang 5 pandama ang eksena ng panganib ni Dylan. Ang mahika ng hangin ang ngipin ng hanging dragon ay walang awa na gumulong pababa mula sa kanyang likuran, na nagdadala ng bagyo. Ngunit sa sandaling binibigkas niya ang mga salita ng may kaba, ang marahas na puwersa ng bagyo ay bumalot na kay Dylan at sumabog, tulad ng isang marahas na shockwave, halos sa isang iglap, isang malakas na pagkabigla ang kumalat, na naging sanhi ng paligid. Nabasag ang lupa, at maging ang arena. Na binuo gamit ang mga bakal na bar ay nagsimulang magulong, umuugoy mula sa gilid sa gilid. Gayunpaman, kahit na, ang batang figure sa bagyo sa larangan ng paningin ng lahat ay nagawa pa ring tumayo. Para bang ang nakakatakot na epekto ng antas na iyon, ang mahika ng hangin, ay hindi makayanan siya. Bah! Ngunit sa susunod na sandali, ang figure ay biglang lumingon sa kanyang ulo at sumangot, at isang matingkad na pulang kulay ang lumabas sa kanyang bibig, na naging dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng lahat. Nasugatan si Kuya Dylan. Tiningnan ni Gian ang eksenang ito ng may nanginginig na ekspresyon. Hindi niya inasahan na unang round pa lang ng paghaharap, pero nasugatan talaga si Brother Dylan. Kung gayon, hindi ba ito magpapatunay na ang lakas ni Brother Dylan ay hindi kasing husay ng sa Estados Unidos? Lalaki. Sa sandaling ito, ang mahiwagang kapangyarihan ng hangin sa pagsasanay ang mga alon na dulot ng mga ngipin ng hanging dragon ay unti-unting naglaho.
Napatingin ang lahat sa basag na lupa sa lugar na nababalot ng mahika, at sa mga bakal na bar sa arena na nasira pa. Nang tingnan nila ang dalawang figure, ang matanda at ang bata, sa gitna ng larangan ng digmaan, ang kanilang mga ekspresyon ay medyo nanginginig at nakakasindak. Ito pala ang likas na kakayahan ng mga sinaunang mandirigma, ang lakas ng mga gumagamit ng kakayahan sa antas ng S. Hu! Kasabay nito, isang mahinang prestihiyo ang dumaan, at ang malalim at madilim na mga mata ng matandang Benson ay tumitig sa boses ng batang mukha sa hindi kalayuan, at siya ay nakahinga ng maluwag. Gitna. Mukhang hindi matatakasan ng iyong bilis ang humahanggos na hangin, di ba? Kamahalan. Tumingin si Old Benson kay Daylan at ngumiti ng malungkot. Oo. Sa larangan ng digmaan, ang batang mukha, iyon ay, bahagyang tumango si Daylan, ang mga maitim na mata na kasing linaw ng salamin, ay kumislap ng matalim na kulay, at ang tatlong sanyang True Fire Sword Chi na nakapalibot sa kanya ay biglang lumiwanag. Gayunpaman, ang antas na ito ay hindi sapat upang talunin ako, hindi ba? Boom! Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, biglang tumaas ang mainit na hininga na parang pagputok ng magma, at ang temperatura sa hangin ay agad na tumaas, at nakita ko na ang tatlong sanyang True Fire Sword Chi na nakapalibot sa katawan ay sumabog na may matagal na kinang, ang espada ang hangin ay napakalakas na mas nakakatakot pa ito kaysa sa mahika ng hangin na ginawa ngayon ni Old Benson ang Fang of the Wind Dragon. Boom! Dumagundong! Halos agad-agad, ang buong hangin ay nagsimulang gumalaw, na para bang ito ay sumanggaw hanggang sa pagkatuyo, at pagkatapos ay ang mainit na apoy at ang matalas na enerhiya ng espada ay napilipit, pumailan lang sa kalangitan, bawat isa ay sumasakop sa kalahati ng kalangitan sa itaas ng ulo ni Daylan. Kaagad pagkatapos nito, ang puwersa ay naglabas ng parang agos, na nakakuha ng atensyon ng lahat, na lubhang nakakabigla. Dumiretso ito sa unahan, sa direksyon ng matandang Benson. Parang ako na ang bahala ngayon. Sanyang Jandian, the Sword of Flame ang explosion. Ang itim na mga mata ni Daylan na kasing linaw ng salamin ay kumikislap, at ang mga salitang ito ay lumabas. Pum! Ito ay malinaw na isang mainit, matalas at malakas na puwersa, lahat ay nakakupot sa isang espada, magulong hangin, dumudurog na espiritu ng hangin, at maging ang arena na gawa sa mga bakal na bar ay inihaw na pula. Ang pamimilit na iyon ay natakpan sa ibaba mismo ng lupa, ang lupa ay nabasag at bumagsak sa bilis na nakikita ng hubad na mata, kahit na may bakas ng apoy. Kanya. Sa pagkakataong ito, si Kenny na ng pamilyang Houston ang huminga, nanginginig at matamlay ang kanilang mga ekspresyon. Lalo na ang dagdag level biochemical man na si Dom, na saglit na nakatitig sa field, ang mga berdeng mata na iyon ay subconsciously takot na takot. Dahil napakalinaw niya, kung ginamit ni Daylan ang kakayahang ito sa kanya noon, tiyak na wala siyang pagdududa, imposibleng mabuhay. Very deterrent energy. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Old Benson na ilabas ang gayong mga salita. Ang kanyang malalim at mapanglo na mga mata ay hindi napigil ang tumitig ng diretso, nakatitig sa lahat ng bagay sa harap ni Daylan, nakatutok sa pagbabantay, at kahit na hindi namamalayan ay naglagay ng defensive magic sa kanyang katawan. Ang mahika ng hangin, ang tagapag-alaga ng Diyos ng hangin. Isang mahinang simoy ng hangin ang bumalot sa kanyang katawan, kumikinang na walang kabuluhan. Hindi lang ito isang deterrent. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Daylan, na may malamig na mukha, ay sumigaw, at pagkatapos ang nakakatakot na nagninangas na espada ay sumugod at marahas na nahulog sa direksyon ng matandang Benson, na may dalang lakas ng espada at apoy. Magdulot ng bagyo. Boom! Sa isang iglap, may nakabibinging tunog sa training ground. Nakita ko na sa bagyong dulot ng nakakatakot na puwersa, ang enerhiya ng espada at apoy ay nagsanib at nagbanggaan sa isa't isa, na bumubuo ng hindi maipaliwanag na kumakaluskos, nakakaibang kakayahan. Parang marahas na gustong sirain ang mga mata, halos sa isang iglap ay binalot nito ang katawan ng matandang Benson. Hindi lang iyon, dahil mas malapit na ngayon sa gilid ng training ground ang matandang Benson.
Maging ang mga pader sa gilid ng buong training ground ay nababalot ng nakakatakot na kapangyarihan, at nagsimula silang gumuho sa isang iglap, na gumawa ng malakas na dagindong, na naging dahilan upang magsimulang gumuho ang buong training ground. Janwi, halika sa tabi ko. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Simon Sander, at hindi niya napigil ang sumigaw kay Gian sa hindi kalayuan. Oo, Kuya Simon. Nang marinig iyon, nag-alinlangan sandali si Gian, ngunit natakot pa rin sa nakakabinging nakakatakot na dagindong, at mabilis na nagtago sa likod ni Simon Sander na may maputlang ekspresyon. Kasabay nito, si Kenny ng pamilya Houston at iba pa ay nagtago din sa tabi ng biochemical na lalaki na si Dom na may hitsura ng takot. Ang huling katawan ay nagbuga ng puting liwanag na parang protection na takip na sumasakop sa kanilang lahat. Boom! Sa susunod na ilang segundo, bumagsak ang buong Dongyan International Private Club, gumawa ng malakas na putok na malinaw na maririnig sa 12-dosenang milya sa paligid. Sa unang pagkakataon, nagulat ang mga tao sa club. Damn, anong nangyayari? May lindol. Hindi naman lindol, parang may gumuho. Parang galing sa training ground. Hindi ba't ang training ground ng club ang gumuho? Walang saysay, hindi ba't nagayos lang ito? Nagkaroon ng mainit na talakayan ng mga pagdududa mula sa buong Dongyan International Private Club. Waldo, pumunta at harapin ang bagay na ito. Tandaang huwag hayaang makalapit ang mga tao sa loob ng 500 metro mula sa nakapalibot na lugar. Sa mga guho, si Simon Sander ay nakatayo sa isang medyo walang laman na lugar. Bahagyang pipi ang eksena, at pagkatapos ay sinigawan niya si Waldo sa hindi kalayuan. Oo, Kuya Simon. Nang marinig ni Waldo ang mga salita, tumalon siya palayo sa mga guho. Kasabay nito, isa pang mahinang simoy ang umihip, ngunit sa pagkakataong ito ay ang pag-ihip ng tunay na kalikasan, na nagpapakita ng dalawang figure sa parang, na magkaharap. Nakita ko na sa gitna ng eksena, ang isang dayuhang may asul na mata na nagngangalang Benson ay tahimik na nakatayo sa sandaling ito, at wala man lang bahid ng kaguluhan sa kanyang damit, na naging dahilan upang biglang lumiit ang mga mata ng mga tao. Si Simon Sander ay lalong hindi namamalayan. Natakot, hindi nasaktan, paano ito posible? Kahit na alam niya, ang dayuhang iyon ay may lakas na hindi maisip ni Simon Sander, at malapit na siya sa SS level na ability user. Ngunit, ngayon ay nakaranas na siya ng nakakatakot na pag-atake ng antas ni Daylan, at nakatakas siya ng hindi nasaktan. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa kabilang banda, si Daylan, bagamat siya ang pinuno ng nakakabigla na eksena kanina, ay tinamaan ng mahiwagang hangin ng hangin at mga ngipin ng dragon, kaya hindi maganda ang kanyang kasalukuyang kalagayan, ang kanyang mukha ay mapotla, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig, paghinga ay magulo. Para siyang nagkaroon ng matinding pinsala. Ngunit kahit na ganoon, ang kanyang maitim na mga mata na kasing linaw ng salamin ay kasing flat gaya ng dati, at may bahagyang magulong emosyon na tinatawag na pride. Tara na! Kasunod nito, ang paus at walang malasakit na boses ng matandang Benson ay umalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Oo, Benson Court. Bagamat may mga pagdududa sa kanilang mga puso at hindi nila naiintindihan kung bakit aalis ang matandang Benson, syempre hindi payag si Kenny at ang iba pa na magtanong ng anuman at iyuko ang kanilang mga ulo ng may paggalang. Ngunit nang hindi pa siya natapos sa pagsasalita, bahagyang inangat niya ang kanyang ulo at nakita ang nakakasilaw na dugo na tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig pagkatapos lumingon si matandang Benson. Hindi niya napigil ang biglang natigilan ang kanyang sinabi, gulat na gulat ang kanyang mukha, at marahas na lumiit ang kanyang mga pupil. Matanda na, Mr. Benson, talagang nasugatan siya. Gayunpaman, ang kanyang pagkabigla ay hindi tumagal ng ilang sandali, ngunit biglang nagkaroon ng mapanglo na aura na nagpanginag sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay namutla, nanginginig na sinabi, mahal kong Benson, ito ay aking kasalanan, mangyaring, patawarin mo ako. Mali.
Bagamat walang nakakaalam kung bakit siya nagkamali, maaari lamang niyang iyuko ang kanyang ulo ng masunurin sa oras na ito, kung hindi, natatakot ako na hindi siya malayo sa kamatayan. Kung tutuusin, si Ginoong Benson, na galit, ay hindi makikipagtalo sa isang maliit na tao na tulad niya, dahil hindi niya ito kailangan. Humph! Nang marinig ito, bumantong hininga ang matandang Benson, humakbang pasulong, at umalis ng walang pag-aalinlangan. Hanggang ngayon, naramdaman na niya ang lakas ng mga taong Southfall, at natural na nauunawaan na hindi na kailangang magpatuloy, oras na para bumalik ng walang tagumpay. Kung tutuusin, gaano man kahalaga ang mga bagay na ninakaw ng mga Southern, napakamura pa rin ito kumpara sa isang sinaunang mandirigmang Southern na kayang saktan ang matandang Benson. Hindi katumbas ng halaga ang kanilang pamilya sa Houston na gawin ang pagpipiliang iyon upang saktan ang isang nakakatakot na powerhouse sa Eastern World. Path. Kasabay nito, ang pagtingin sa likuran ng dahan-daang pag-alis ng kabilang partido, ang itim na mga mata ni Daylan na kasing linaw ng salamin ay kumikislap, at biglang, isang abnormal na namumula ang lumitaw sa kanyang mukha, at iniluwa niya ang isa pang subo ng **** plema. Sa ganitong paraan, muling namutla ang kanyang mukha, at medyo magulo ang kanyang hininga. Damn! Ang galing talaga nitong Yankee. Si raw ang ugali ni Daylan, at medyo nakakumbinsi siya sa ngayon, iniisip na talagang makapangyarihan ang Yankee. And to that extent, ang horror ay hindi S-rank, kundi SS rank. Kung tutuusin, ang sanyang sword cannon na kanyang nilinang, basta't i-condensed niya ang isa, o hindi hihigit sa dalawa, sanyang True Fire Sword G, sapat na upang duminahin ang kaharian ng sinaunang martial artist sa maagang yugto ng likas. Ngunit ngayon, ang Triyang True Fire Sword na si Chi ay namuo sa kanyang katawan ay 3 beses na, ngunit siya ay tinamaan pa rin ng isang magic trick, at siya ay samuka pa ng dugo ng 2 beses. Ang ibig sabihin nito ay lubos na maliwanag. Karapat-dapat na maging isang SS level na power user. Napakalakas. 277. At nang walang sinabi si Daylan, mukhang namutla, at naisip ang sa level foreigner ability user, biglang tumahimik ang kapaligiran sa paligid niya, at nagkaroon ng patay na katahimikan, hangin lang ang hum-ihip ng mga dahon at ang tunog ng mga batong gumugulong. Napakalinaw ng magulo sa lupa. Pagkatapos ng lahat, mula sa pinakamakapangyarihang tao sa pamilyang Houston, ang matandang Benson, na may salamangka na nakabatay sa hangin, ang Fang of the Wind Dragon, na marahas na binomba ang likod ni Daylan, hanggang sa huli na kumain ng mainit na pagsabog ni Daylan. Espada, dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig, ang lahat ng ito ay tila isang mahabang paglalarawan, ngunit sa katunayan ito ay 2 paghaharap, 2 galaw lamang. Ngunit sa panahon ng 2 paghaharap na ito, si Daylan, isang binata sa edad na 20s, ay talagang nagpakita ng isang nakakagulat na kakayahan. Sa ganoong lakas, ito ay hindi lamang isang espada ng club training ground ng Nooda University. Ang pagsabog ay bumagsak, at maging ang pinakaiginagalang na Harry, sa madilim na mundo ng kanluran, ang matandang Benson, isa sa pinakamalakas sa pamilyang American Houston, ay nasugatan. Anong uri ng nakakatakot na lakas ito? Maging si Simon Sander ay nasa Estados Unidos ng napakaraming taon, at ang kanyang sariling lakas ay umabot sa kalahating hakbang na likas, na hindi dapat maliitin, ngunit siya ay nabigla pa rin sa gulo, at ang lalim ng kanyang mga mata ay puno ng hindi maisip. Mga tagalabas ng pagkabigla at paghanga. Napakagandang henyo, kung bibigyan mo siya ng 10. Hindi, kahit bigyan mo pa siya ng 5 taon, natatakot ako na ang kanyang mga nagawa sa oras na iyon ay sapat na upang mabigla ang buong mundo. Kuya Daylan, wala na sila. Ayos ka lang ba? Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang lumapit si Gian kay Daylan at maingat na sinabi. Malinaw, pagkatapos niyang masaksihan ang change tie, level showdown na ito sa kanyang sariling mga mata ngayon, ang ideya ni Daylan sa kanyang puso ay hindi na katulad ng dati, napakasimple, ngunit naging labis na takot, at takot.
Hanggang ngayon, sa wakas ay naiintindihan na niya ang dahilan kung bakit nirerespeto pa rin niya si kapatid na Dylan Faye dahil siya ang pinuno ng New Hill City, ang kabisera ng Jarlingnan Province, na may marangal na katayuan ng kanyang ama. Dahil sa mundong ito, ang pag-iral ng ilang tao, marahil, ay hindi maaaring sugpuin ang tinatawag na status, ang tinatawag na opisyal na posisyon. Ito ang nararamdaman sa kanyang puso ngayon, at ang pakiramdam na ito ay lumalakas at lumalakas. Ayos lang, konting sugat lang. Bahagyang umiling si Wenyan Dylan at bahagyang ngumiti. Bagamat nagsinungaling siya, kung tutuusin, hindi minor, ang injury niya sa mga oras na ito, pero wala lang, dahil doktor siya mismo, at napakalakas pa rin niya, kaya baliwala lang. Shen. Mr. Ember, salamat sa nangyari ngayon. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Brother Simon Sander kay Dylan, yumuko ng malalim, at pagkatapos ay sinabi ng may katapatan. Alam niya na kung hindi dahil kay Dylan, natatakot akong patay na siya ngayon. Kung tutuusin, ang dumating ng personal ngayon, isa sa dalawang pinakamakapangyarihang lalaki sa marangal na pamilyang Houston, ay sapat na upang durugan siya ng isang daliri. At ito ay tulad ng pagdurog ng mga langgam, na simple. No need to thank you. Pero pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang ninakaw mo sa kanila? Para ba sa sarili mo, o para sa itaas? Itinuro ni Dylan. Mayroong dalawang aspeto. Mayroon din akong sariling pagkamakasarili, ngunit ito ay maaaring ituring bilang paggawa ng ilang mga kontribusyon sa itaas. Nang marinig ito, direktang sinabi ito ni Brother Simon Sander, ang nakuha ko mula sa kanila ay isang mahalagang manuskrito ng pananaliksik sa siyensya na nagbubuod sa mga resulta ng pananaliksik sa kanyang buhay ng isang siyentipikong Chino bago siya namatay, ngunit ito ay isinulat ng pamilyang Houston. Ito ay ang ngayon lang si Kenny, na gumamit ng walang pinipiling paraan para pilitin at pagnakawan ang nakaraan, at sa wakas ay ninakawan ko sa kalagitnaan. Pagkasabi nito, huminto siya sandali, at tila bumantong hininga, pagkatapos ay bumalik ako at iniabot ang manuskrito sa taong nasa itaas. Sa huli, nakuha ko ang karapatang mabawi ang lupang kinaroroonan ko ngayon. And this day? Hindi ko alam kung gaano ako katagal naghintay, sobrang tagal talaga. Sa mga oras na iyon, naaalala ko pa na siya ay nahuli ng isang tao at napatay ang isang napakalakas na tao nang hindi sinasadya. Sa wakas ay napilitan siyang umalis sa kanyang bayan at nanatili sa South Fall Town sa Estados Unidos sa loob ng 5 o 6 na taon. Ngunit ngayon ay karapat-dapat na siyang bumalik. Ayan na. Nang marinig ito, gulat na tumango si Dylan, at agad na nagsalita na may kawit sa gilid ng kanyang bibig, sisihin mo ako. Kung tinanong kita kanina, ano ang tawag sa lalaking Kenny kanina, baka hindi ko siya pakakawalan. Madaling umalis. Sa katunayan, una niyang inakala na ninakaw ni Simon Sander ang isang bagay mula sa mga Yankee, upang siya ay habulin ng kabilang partido hanggang ngayon, ngunit hindi niya akalain na ang mga Yankee na iyon ay nagnakaw ng mga bagay ng kanilang mga Southern. Hindi nakakagulat na umalis ang matandang lalaki. Sobrang ayos at ayos nila, alam na pala nila na sila ang nasa mali, dahil wala sila sa tamang pangalan. Nang marinig ito, ngumiti si Brother Simon Sander, syempre hindi niya tatanungin ang mga salita ni Dylan, at pagkatapos ay nagsabi, hindi mahalaga. Anyway, nawalan ng asawa ang kanilang pamilya sa Houston at nawalan ng tropa sa pagkakataong ito, at nagdusa sila para sa kanilang sarili. Let's go? I have to go to rest. Can you arrange a separate room for me? Umiling si Dylan at ngumiti, handang tumalikod. Kuya Dylan, ihatid na kita doon. Agad namang sinuportahan ni Gian si Dylan at sinabi. Kasabay nito, pagkatapos lamang na maglaro si Dylan laban sa isang SS level na ability user, ang pamilya Reed, na kilala bilang unang mayamang pamilya sa Jarlingnan Province, ay tinanggap din ang isang espesyal na panauhin. Ito ay ang flying leopard na si Humphrey, Chief Lord.
Ang villa area ni Reed, sa isang maliit na patio ng bungalow na mukhang napaka-ordinaryo at hindi mahalata, isang matandang lalaki na may pilak na buhok at mukha na parang patay na matandang balat ng puno, tahimik na nakaupo sa wheelchair, nakangiti ng mahina. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang matandang si Reed, na kilala bilang nag-iisang haligi ng pamilya Reed at ang tuktok ng dagat Zygmunt. Dating pinuno ng Jarlingnan Military Region, dating commander. At sa likuran niya, nakatayo sa sandaling iyon ang isang matandang lalaki na may kaparehong hitsura na mukhang matanda na. Ito pala ay nakadamit noong panahon ng Republika ng Southfall, na may mga pigtail at sombrerong tupa. Ang ningning na lumilitaw sa kanyang mga mata ay walang nang ahas na tingnan siya ng masama, at kahit makaramdam ng inggit. Nandito si Kuya Lord. Pambihira ang bisita, bihirang bisita. Eto na nga, parang ang tagal na nating hindi nagkikita ah. Magiliw nang umiti si Mr. Zygmunt, personal na kinuha ang tasa ng tsaa mula sa kamay ng katulong at inilagay ito sa sinabi ni Humphrey na nakangiti sa harap ni Chief Lord. Sa mahigpit na pagsasalita, ang kanilang mga kaibigan ay mga karakter ng isang panahon. Sa edad na ito, nagagawa pa nilang magkita. Naturally, sila ay lubos na naantig at nakadarama ng kabaitan. Kuya Reed, nandito ako ngayon dahil may importante akong gagawin, kaya huwag muna nating inumin itong tsaa. Gayunpaman, si Humphrey, ang pinuno ng Lord ay talagang nagsabi ng diretso sa punto, ni kahit isang magalang na salita, at itinulak pa ang tasa ng tsaa na ibinigay mismo ni Zygmunt, na naging dahilan upang maging maputik ang matandang nasa likod ni Zygmunt. Isang bahagyang marahas na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Nako, gusto kong marinig ang mga detalye. Nang marinig ito, si Rao ay isang matandang lalaki na may pagkakakilanlan ni Zygmunt, at hindi niya maiwasang bahagyang magulat. Maya-maya, tumingin siya ng solemna at sinabing. Naririnig niya na tila hindi nagbibiro si Humphrey. Nahuli ko si Nanding. Nang marinig iyon, si Humphrey, ang ulo ni Lord ay tumigil sandali, at ang kanyang mapupungay na mga mata ay kumislap ng isang komplikadong kulay, at pagkatapos ay sinabi niya ng walang ekspresyon, bukod sa kanya, mayroong isang junior ng iyong pamilyang Reed, na tila tinatawag na Reed. Quentin Reed. Kapatid na Lord, hindi ko alam kung ano ang ginawa nila, ngunit talagang sulit ang iyong sariling pagbaril. Sa pagkakataong ito, si Zygmunt na ang tumahimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, umiling siya, at ang kanyang mapupungay na mga mata ay kumislap ng husto. They offended someone who should have offended. It's too much trouble to talk about. May dala akong mga gamit, makikita mo sa sarili mo. Kinuha ni Humphrey ang isang file mula sa kanyang tagiliran at ibinigay ito sa kanya. Sa harap ni Elder Reed ng Zygmunt, mahina niyang sinabi. Taong hindi dapat masaktan. Nang marinig na si Rao ay ang nakatatandang Zygmunt ni Reed, hindi niya napigilan ang matandang puso na bahagyang kumaibot, at isang hitsura ng condensed expression ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil alam niya na, bilang pinuno ng kabilang partido, si Humphrey, maging si Zygmunt ay kailangang tawagin siyang kuya. Napakalaki ng kanyang background, kaya talagang hindi na kailangan na takutin siya o magsinungaling sa kanya tungkol sa ganitong bagay. Kung gayon, hindi niya maiwasang bigyan ng malaking kahalagahan ito, at pagkatapos ay dahan-daang kinuha ang file mula sa kabilang panig, ibinaba ang kanyang ulo at dahan-daang binasa. At ang mga bagay na naitala sa mga file na iyon ay natural tungkol sa lahat ng nangyari noon. Habang binubuklat ang mga nilalaman na naitala sa archive, makalipas ang maikling panahon, unti-unting naging pangit ang mukha ng matandang Reed ni Zygmunt. Ito ay hindi nakakagulat, dapat mong malaman na siya ay talagang nakipag-away sa mga taga-isla noon, at siya ay nagkaroon ng away, ngunit ngayon, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, at Quentin Reed, ang tagapagsalita ng kanilang pamilya Reed, ay talagang gumawa ng isang bagay upang pakiusap ng mga taga-isla. Paanong hindi siya magagalit kapag inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para sa ganoong pambubuli? Nakuha.
Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagagalit, at pagkatapos noon, ipinatong ni Mr. Reed ang kanyang kamay sa armrest ng wheelchair, iniabot ang file sa kanyang kamay sa likod niya, at malamig na sinabi, Alan, pumunta ka at alamin kung sino ang may kinalaman sa bagay na ito. Ang maliliit na asterisk na ito ay talagang bumabalik, sa tingin mo ba ay matanda na si Zygmunt at masuwean? Malakas siyang ngumuso. Pagkatapos ng huni, humihingi siya ng paumanhin sa ulo ni Humphrey, at bumantong hininga na sinabi, Brother Lord, talagang pinagkakaguluhan kita. Tumatanda na ang henerasyon natin, at ang mga tao sa ibaba ay lalong bumubuti. Masuwe and broken bar. Older Reed, ang usapin ngayon ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ngunit sa sandaling ito, ang ulo ni Humphrey ay biglang hamarang sa kanya. Bagamat medyo mapurol ang kanyang tono, hindi maipaliwanag na medyo nakakatakot, alam mo ba? Ang departamento ng Jarlingnan Special Security Bureau ay binawi na, kahit papaano, mula ngayon, hindi na ito maaaring magpatuloy na magbitin sa pangalan ng ating Flying Leopard. Pagkasabi nito, huminto siya sandali, at pagkatapos ay sinabing, tumatanda na ako ngayon, kaya natatakot akong ako ang sisihin sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Elder Reed ang Zygmunt o ng matandang nasa likod niya ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, na sinundan ng pagkabigla at pagkagulat sa kanyang mapupungay na mga mata. Ito, ang bagay na ito, ay talagang napakaseryoso. Maging ang isang matandang tulad ni Humphrey ay nagsabi ng mga salitang iyon mula sa kanyang bibig. Natatakot daw siya. 278. Brother Lord, medyo seryoso ba ang mga salita mo? Bagamat may mga walang kabuluhang tao sa bagay na ito, ngunit hindi kaya ang binata na iyon ang nagngangalang Dylan Ember na may kakaibang pinagmulan? Matagal na natahimik si Zygmunt, nagtanong ang kanyang mukha na nagtatampo. Bagamat matagal na niyang napansin na ang pangunahing punto ng file ay tila isang binata na may apelyidong Ember, hindi niya masyadong binigyang pansin ang bagay na ito noon. Kung tutusin, sa kanyang kapasidad, hindi dapat ganoon kahalaga ang binata na nag-isip sa kanyang pinagmulan, ngunit ngayon. Dahil kaya sa binata na pinangalan ng Ember. Kung gayon, dapat niyang seryosohin ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay dahil sa isang binata lamang, na ang marangal na pinuno ni Humphrey Lord ay personal na dumating upang makipag-ayos sa kanya, at sinabi pa ang mga ganoong salita ng personal, kung ano ang ibig sabihin nito ay maliwanag. Napaka-espesyal na binata iyon. Siya ay napakahusay sa medisina at minsang naging tagapagligtas ni Mr. Moon. Nang marinig ito, si Humphrey, nagtanong si Chief Lord at tumango. Kanya. Master Moon, kapatid na Lord, ang tinutukoy mo ba ay ang matandang lalaki ng pamilya Moon sa kabisera, si General Moon? Nang marinig na si Rao ay isang matandang lalaki ni Zygmunt, hindi niya napigil ang iling ang kanyang mukha at huminga ng malalim. Kahit na siya ay dating commander ng Jarlingnan Provincial Military Region, at lohikal na pagsasalita, siya ay isa ring mataas na ranggo, at minsan ay may mataas na posisyon, ngunit kumpara sa founding father ng kabilang partido, si Mr. Moon, mas malala pa rin siya kaysa doon. Ganap na walang kapantay. Ngunit ngayon, ang pinuno ng Humphrey Lord ay talagang nagsabi na ang binata na pinangalan ng Chen ay ang matandang babae ng pamilya Moon sa kabisera at ang tagapagligtas ni General Moon, paanong hindi siya magugulat? No wonder ganyan ang ugali ni Humphrey noon, naging ganito. Dapat mong malaman na napakalinaw niya na si Humphrey ay dating pinagkakatiwalaang sundalo ni Ginang Moon sa loob ng mahigit 10 taon. Bagamat naging independyente siya sa kalaunan, ang pagkakaibigan sa pagitan ng itaas at ibaba ay palaging nandoon. Ngunit ngayon ang kanyang ikatlong kapatid ay naglakas loob na guluhin si Mrs. Moon. Sa ulo ng tagapagligtas, ito ay talagang isang maliit na labis. Sa pag-iisip nito, bahagyang sumimangot si Zygmunt, at pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, Brother Lord, ito ang kasalanan ng pamilya ko sa Reed at ang pagpapabiya sa tungkulin ng aking Zygmunt. Kaya lang, hindi nagsasalita ng lihim ang mga Ming, hindi ko alam.
Kuya Lord, paano mo gustong harapin ito? Bagamat nakilala na niya ang kabigatan ng sitwasyon, kung tutuusin, inaresto na ngayon ni Humphrey ang kanyang ikatlong kapatid na si Zygmunt, at ang isa ay inaaresto ang kanilang pamilyang Reed. Napakalaki ba para hindi ibigay sa kanila ang pamilya Reed at bigyan siya ng mukha ni Zygmunt? Pagkatapos ng lahat, makatuwiran na maraming tagapagligtas ni Ginang Moon, at isa sa kanila ang isang lalaking nagngangalang Dong sa New Hill. Ngunit kahit na masaktan niya ang taong iyon, hindi ito aabot sa antas na ito. Kaya sa pag-iisip tungkol dito, si Zygmunt Reed Lau ay naging medyo hindi nasisiyahan sa iyong Humphrey na gumawa ng malaking kaguluhan at pagpatay ng mga manok bilang isang halimbawa. Ang mga Ming ay hindi nagsasalita ng mga lihim na salita. Nang marinig iyon, bahagyang itinaas ni Humphrey ang kanyang mga kilay, at pagkatapos ay ang kanyang malabo at malalalim na mga mata ay sumulyap kay Zygmunt, na puno ng galit, at pagkatapos ay dahan-daang nagsabi, "Brother Reed, sa tingin mo ba ako ang uri ng tao na hindi tulad ko? Isang taong marunong magsukat." Malinaw, nakita niya ang sikolohiya ni Zygmunt. "Noo." Nang marinig ito, si Zygmunt ay natigilan sandali, at pagkatapos ay isang matandang mukha ang nagpakita ng marangal na kulay, at mapait na ngumiti, "Brother Lord, sabi ko pwede mo ba akong bigyan ng masayang salita, ano ang problema?" Binata, ang background talaga nakakatakot. Anong background? Parang wala siyang background, kaya hindi masasabing nakakatakot o hindi, pero alam mo, Kuya Reed, kanina lang, personal ko siyang niyaya na magsilbi bilang ang punong tagapagturo ng ating Flying Leopard. Nang marinig iyon, umiling muna si Humphrey, at pagkatapos ay dahan-daang nagsalita ng ilang nakakagulat na salita. "Ano? Chief Instructor? Hindi yan." Nang marinig iyon, maging si matandang Zygmunt, o ang matandang naka-short na sombrero sa likod niya na tahimik sa lahat ng oras, may pumipintig sa matandang mukha sa sandaling ito, at agad-agad ang mga mata ay pareho, at naging matindi na sa isang iglap. Labis ang pagkabigla. Halatang galing sa puso. "Kuya Lord, naalala ko ang iyong Flying Leopard Chief Instructor, hindi ba't siya ang nanggaling sa kabisera ilang dekada na ang nakalipas?" Hindi maiwasang magtanong ni Zygmunt. "Oo nga. Pero bumalik na sa kanluran ang taong iyon dahil sa may pukana sa kanya kanina." Malungkot na sabi ni Chief Lord. "Kung gayon ngayon. Naaalala ko ang posisyong ito, hindi ba't nangangailangan man lang ng likas na lakas ng mga sinaunang mandirigma para maging kwalipikadong humawak nito?" Kinagat ni Zygmunt ang kanyang mga labi, nag-alinlangan sandali, o nagtanong na bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. "Yeah. Kaya ko nasabi yung background niya or something. Hindi naman talaga nakakatakot, ang lakas niya lang, pero nakakatakot talaga." Sa pagsasalita tungkol dito, huminto siya sandali, at pagkatapos ay sinabi sa mataas na tono, "Sinauna. Marshall. Sino? Una. Diyos. Imposible. Ipinanganak ang sinaunang martial artist, ilang taon na ba ang batang iyon?" Hindi napigil ang ibuka ng matanda na naka-short na sombrero, nanginginig ang mga mata ng maliit na bilog na kwadro, paus na ang boses, ngunit mula sa kanyang maputik na pares ng mga mata sa oras na ito ang mga sulyap mula sa kanyang mga mata ay mas nakakatakot at mabangis. "Alan, hindi ko kayang tiisin ang iyong kahangahangang ugali ngayon. Kaya problema." Nakaramdam ng nakakatakot na kahangahangang paraan, si Humphrey, ang ulo ni Lord, ay umiling-iling sa kanyang katawan, at agad na ngumiti ng mapait. "Mr. Lord, pasensya na." Nang marinig iyon, ang matandang naka-croissant hat ay natigilan, at pagkatapos ay biglang humupa ang kanyang nakakatakot na aura, na sinundan ng paghingi ng tawad kay Humphrey. Medyo natuwa siya. "Kuya Lord, hindi biro ang sinabi mo kanina. Sa file na ito, ang binata na nasa 20s ay talagang may ganyang lakas." Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Zygmunt ang kanyang puso. Nanginginig, muling inilagay ang paksang ito sa mesa. "Dapat alam mo na ang ganitong bagay ay hindi biro. Kung totoo man na ipinanganak ang mga sinaunang mandirigma,
Ang bigat lamang na nilalaman ng 5 salitang ito ay sapat na upang harapin ang kanilang pamilya Reed at Zygmunt sa isang malaking kaaway, at hindi makatulog sa gabi. Biruin mo, ano nga ba ang konsepto ng mga sinaunang mandirigma? Maging ang kanilang pamilyang Reed ay nasa pinakamaunlad at pinakamataas na oras, mayroon lamang isang ganoong pag-iral, at ang kanyang edad ay kapareho niya, matanda na. Ngunit ngayon ay sinabi na talaga ni Humphrey na ang binata na nasa 20s pa lang ay talagang nagtataglay ng likas na kaharian ng isang sinaunang martial artist. Not to mention na hindi naniwala si Zygmunt, kahit ang matandang naka-croissant hat sa likod niya na si Alan ay hindi rin naniwala. Headmaster Lord, may problema ba talaga? Nakita ko siyang nakatingin kay Head Humphrey na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. I don't need to tell lies. Otherwise, bakit sa tingin mo ay personal akong pupunta sa pinto ngayon? Nang marinig iyon, malumanay na sinabi ni Humphrey, ang pinuno ng Lord. Ngunit ang kanyang mga sinabi ay nagpatingin kay Zygmunt at ang matandang nakasombrero, at nagbago ang kanilang mga mukha. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi napigilan ni Elder Reed ng Zygmunt na mapabuntong hininga, tumingin kay Humphrey at sinabing may malungkot na ngiti, Brother Lord, salamat. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng taong iyon tungkol sa usapin ngayon. Malinaw, pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan at mga detalye ni Daylan, ang isang taong tulad ni Zygmunt at Reed Lau ay malungkot na iling ang kanyang ulo at mapait na mapangiti. Kahit na ang kanilang pamilya Reed ay mayroon ding isang sinaunang martial artist na likas na malakas, ngunit ang problema ay hindi banggitin ito, dahil sila ay nagkamali at hindi maipaliwanag na nasaktan ang isang sinaunang martial artist na likas na malakas, sulit ba ang dahilan na ito? Ngunit ang pinakamalaking problema ngayon ay ito ay isang sinaunang martial artist sa kanyang 20s. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay sapat na upang makaramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang mga tao, lalo pa ang pagkakasala. Dahil iyon ay simpleng paghingi ng kamatayan. Biruin mo, gusto pa rin niyang mabuhay si Zygmunt ng ilang taon pa. Ang ibig niyang sabihin. Hoy, kalimutan mo na, diretso lang ang sasabihin ko. Ang ibig niyang sabihin ay kailangan siyang bigyan ng paliwanag ng pamilya Reed mo tungkol sa bagay na ito, kung hindi. Bagamat hindi niya natapos ang kanyang mga salita, hindi malinaw ang kanyang kahulugan. Ito ay medyo malinaw. Isang paliwanag. Bahagyang itinaas ni Zygmunt ang kanyang mga kilay nang marinig ang mga salita, at agad na nagpakita ng isang mapait na ngiti, Brother Lord, huwag kang magsalita ng palihim sa harap ni Mingren. Nakikinig sa iyong ibig sabihin, sino ang mag-iimbestiga ng lubusan? Gaano man kamali tapos na ang mga bagay, sarili ko pa rin silang nakababatang kapatid, kaya imposibleng baliwalain sila, di ba? Bagamat tila nagrereklamo siya, nagpakita siya ng ilang saloobin. Ibig sabihin, hindi niya binanggit ang pangalan ni Quentin Reed, ngunit binanggit lamang niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Nanding. Obviously, naintindihan na niya ang ibig sabihin nito. Si Quentin Reed iyon, ang pamilya nila Reed ay maaaring sumuko, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na si Nanding, maaari bang magbigay ng kaunting mukha, ito ang kaso. Kuya Reed, naiintindihan kita, kaya lang. Nang marinig ito, medyo nagulo si Humphrey. Makatuwirang sabihin na si Zygmunt ay maaaring kumatawan sa pamilya Reed. Sa lawak na ito, maaari itong aktwal na ituring bilang isang mahusay na konsesyon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang natatanging junior na may pag-asa na makipagkompetensya para sa paghalili ng pamilya Reed sa hinaharap, ngunit lahat siya ay inabandona at nagsakripisyo ng marami. Ngunit ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Daylan. Base sa pagkakaintindi niya kay Daylan, ayos lang kung ayaw niyang makigulo, pero kapag nagsimula na, parang hindi na niya ito mapipigilan. Nang makita ang eksenang ito, si Zygmunt, Reed Laway, ay medyo hindi magandang tingnan, nag-alinlangan sandali, at sumimangot, Humphrey Large. Gusto mo bang makilala muna ang kabilang partido at pagkatapos ay pag-usapan ito?
Ngunit sa sandaling ito, ang matandang lalaking nakashore na sombrero na nakatayo sa likuran niya ay biglang bumuka ang kanyang bibig at pinutol ang mga pabulong na salita ni Zygmunt. Meet me. Nang marinig ito, si Zygmunt ay natigilan saglit, at sa wakas ay nagyelo ang kanyang ekspresyon. Napagtanto din niya na ang problema ay hindi kasing simple ng iniisip niya, at agad na huminga ng malalim, at dahan-daang sinabi, Brother Lord, kung gusto mo sana akong tulungan. Inirerekomende namin ang mga referral. Rekomendasyon. Hindi ko magagawa dito, hindi angkop. Pero Kuya Reed, maaari mong hilingin kay Wendell Dong, ang sekretarya ng lungsod ng New Hill, lalawigan ng Jarlingnan, na hayaan siyang mag-thread ng karayom dahil kilala niya ang taong iyon. Well, ay hindi na mag-abala ngayon, Palem. Si Humphrey, ang pinuno ni Lord, ay tumayo at umalis matapos ang kanyang mga salita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.